gabi ito'y ibali ang krali sa pag-ibigyan. Father God, sa mga oras ito, maraming salamat po kahit po kami sa iglesia ng Pastor. Naway dalangin ng Panginoon ang mga bata na ito na dito. Sigawan po ang invitation ng pagpapangaral sa Ama, maraming salamat po sa pagkakataksi ako sa gawain ng ministry ni Pastor. At patuloy mo palagunin ang lugar nito at patuloy mo i-bless. Sigawan mo lagi ang iyong pag-asawa. Patuloy mo pangunahan sila sa mga bata. Panginoon, alam namin o Diyos na ikaw lang ang nakakaalam at nakakapagluto. Sapagkat ito po kami bilang kararawan mo upawang walhati po kami at papagkalamat sa mga ganito. Nakarating kami ng maayos at walhati po kami. Narito ngayon sa lugar nito. Salamat sa Diyos at mga bata na naway maging kasipo sila, maging matungulin sa kasapalan ng mga anak-anak ng Pilipinas. Siyempre po sila. Kanon din ang aming mga kapitbahay na itong Panginoon. Sigawan mo rin ang invitation at pasal. Sigurin mo ang kanilang mga puso at isipan upang makarinig at makakasi sa gawain ito. Na ito ang ibanghelyo ng Kordero ng Diyos na aking tinatangkilig na siya lamang ang aking pagkaka hanggang tuloy hininga namin. Lord, Ama, maraming salamat po. God bless po in my prayer. God bless po sa ministry ng bilang Iglesia ni Cristo. Naway maging kaluludo dito at maging kasipol. Naway nakatulog kami sa banal hanggan sa buhay ko at hanggan. In the name of Jesus Christ, ang Son of the Holy Spirit. Father God in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as on heaven. And give us this day in our spiritual life, and forgive us our trespasses against us, but deliver us in the name of Jesus Christ. Sa pangalan kay Kristo, dito sa lupa at sa langit, ikaw po kayo, Panginoon, ang pagkain. Bless mo sila, mga bata sa Panginoon. Amen. Amen. Napakalaki ng Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, araw ng linggo. Ay, mamaya pa yan, mamaya. Mapapasalamat ko tayo, mamaya. Tayo ay magpapasalamat mula sa ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sa araw na ito ay napapasalamat tayo. Nandito si Pastor Primor na nagbigay mensahe, panalangin sa ating iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay marami po ngayon ang in-invite natin, pero pasalamat pa rin tayo sa Diyos kung hindi man sila nakarating, ay pasalamat natin sila. Yun lang po ang ating ang papel natin sa buhay, na kung hindi man sila makadalo sa panambahan o sa salita ng Panginoon, hindi man sila makapakinig sa kaligtasan ng mga tao, ay ang Panginoon ang bahala po sa kanila. Amen. Pagpapangan po natin Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo ay awit ng kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo. Ako. No. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw lagi tapat kung magmahal. Ang iyong kawan, magpawalang hanggan. Pinupulit, sinasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na kay walang katulad. tunay na Tunay kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nababago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pupurihan ka. Pupurihan ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin aming piling. Isisigaw sa buong antipolo, isisigaw sa Luzon, Visayas, Mindanao, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihan ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin aming piling. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Praise the Lord. Mayroon pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo, aming Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking loob. Ang tanging aral ko sa iyo, Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di magayanan, may pagkakaloob. Mamahaling hiyas, lingkod, nilubos, ang tanging halangin, utos ay tanggapin. Ang tanging alay ko na may kabitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalat ng lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan, may pagkakaloob. Mamahaling hiyas, ligintong nilukot, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ako ay may dugo. Ay, ako ay may Kristo. Ako ay may Kristo, naroon sa langit. Di ko na nakita, nasa puso ko
kasal ay ang punta mo. Oh, yo. Let's go, palakpak. May mensahe sa atin si Pastor Primor tungkol sa mga paglago ng mga kabataan. Microphone mute. Microphone on. Hello. Pastor, salamat tayo. Payuhan niyo po yung mga kabataan na matitigas ang ulo na sana ay lumambot ang kanilang mga puso at kanilang mga damdamin. Ay mga narito sa labas. Yes, O Lord. Hallelujah. Mga anak, dapat patuloy kayo tumanggap ng salita ng Diyos at makinig sapagkat ang salita ng Diyos darating din ang panahon at lalaki kayo, mayroon kayong makukuha ng mga aral tungkol sa Ebanghelyo ng salita ng Word of God. Sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam sa ating mga iniisip ng lahat ng bagay. Ang totoo, malaking bagay ito yung dumadalo kayo sa mga gawain na pagtitipon tungkol sa salita ng Diyos. At magkaroon kayo ng sapat na mga pakikinig na maigi. Dahil ang salita ng Diyos para sa atin lahat ito hanggat pagtanda ninyo. Kayo mga bata, damahin ninyo lagi ang inyong katotohanan. Makinig kayo sa inyong mga magulang, mga nakakatanda, kapatid ninyo, makinig kayo. Kung ano ang katuruan sa school, kung nag-aaral na kayo, yan din ang katuruan ng salita ng Diyos tungkol sa mga isinishare ng gospel. Na katulad ng sinabi sa Bible, na sabi ng ating Panginoon, mga anak, ako ang daan, ako ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Si Kristo ang may sabi po yun, anak. Kaya kayo, makinig kayo ng mabuti sa mga nakakatanda sa inyong magsishare ng gospel tungkol sa salita ng Word of God. Sapagkat aanihin niyo ito pagdating ng panahon ninyo. Kaysa naman lalaki kayo sa ibang lugar, magalagala, mga tinatawag batang hamog, anong pupuntahan ninyo? Puro hindi huwang 14-6, pupunta kayo sa bilangguan, nakakulong kayo paglaki ninyo. Dahil nagkasala kayo, natuto kayo sa barubarkada na maling paraan. Pero kung tatanggalin ninyo ang salita ng Diyos, na sinabi ni si Kristo kanina, na ako ang daan, mga anak, ako ang katotohanan, walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko, huwang 14-6. Sapagkat mga anak o mga kapitbahay, brother and sister, ang nakakarinig, hindi ito biro ang salita ng Diyos. Dahil pag-ibig ito, ang Diyos ay pag-ibig. Nakasulat yan sa Bible ng unang buwan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig sa Diyos ay hindi rin umiibig sa kapwa tao. Yan po ang yun, ang katotohanan. Kaya ang iba, madalas nagkakasala. Lumalaki sila halos sa bilangguan. Kasi nagkaligaw-ligaw sila. Hindi nila tinangkilik ang salita ng Diyos. Hindi sila nakinig sa kanilang mga magulang na ang mga magulang nag-aano na, anak, tulungan mo kami sa bahay. Ang iba, mama, pupunta ko sa kaibigan ko. Nakikipaglaro lang o anong mga karangyaan. Hindi ganyan ang mga nag-aano ng lingkod ng Diyos. Nakikinig ng mabuti. At saka, kung ano ang utos ng salita ng Diyos, dahil darating din ang panahon na lalaki din kayo, tatanda, katulad sa amin, katulad po sa akin, senior na ako. Pero ang Diyos ang akin, maningning na talang aliwanag. Sapagkat ano man ang ating pagkabarubahagi sa mundo, anong sabi ng mga tao, gawa 4:12 pa rin. Kay Kristo lamang masusumpungan ang kapayapaan
sapagkat sa silong ng langit, ipinagkaloob ng Diyos Ama ang ikaliligtas ng tao o ikapapayapa dito sa balat ng lupa. Kaya ayan po yun. Makinig kayo ng mabuti sa mga aral ng mga mensahero ng salita ng Diyos. Buksan nyo ang mga puso ninyo. Hindi kayo sa ganun lang na bagay. Maging behave kayo, maging tapat sa inyong mga magulang, especially dahil ang magulang ang atin huwaran. Hindi mga anak kayo. Ganon din kami, ganon din ang teacher. Ang teacher parang pangalawang magulang na ninyo yun. Nakukuha ninyo mga anak. Pangalawang teacher, magulang ninyo yun, ang mga teacher. Pag nag-aaral na kayo ng kinder o grade 1, hanggang grade 2, pangalawang teacher yan. Pangalawang nanay ang teacher, nangangaral. Sumunod kayo sa sinong nag-uutos. Sinabing magbasa, basa kayo. Ganon yun. Kaya ito ang katotohanan, napakabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yan lang po ang aking bilang katugunan na ang Kristo ang nagbigay sa atin, ang ating Ama nagbigay ng buhay na walang hanggan. Yan yung John 3:16. Na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niyang kay isang bugtong na anak upang ang sino man manampalataya kay Kristo ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yun. Ang buhay na walang hanggan ang atin inaasahan. Na darating ang panahon, kayo rin, magiging pastora din kayo. Magiging pastora ka. Kayo naman, magiging pastor. Malaking bagay yun. Maging pastor din kayo, maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, tangkiligin niyo ito, yung pasasalamat sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Manatilihin niyo ito dito sa inyong lugar. Dahil ang iglesia ng Diyos, ito yon, ang iglesia ni Kristo. Tayo yun, ang templo, ang ating katawan. Dito tumatahan sa ating puso ang banal na Espiritu. Kaya mga anak, maging mabait kayo, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Ngayon, katulad ng linggo, paunlakan ninyo ang oras at panahon para sa Diyos. Wala naman mawawala kasi una, si pastor nakikita ko kung paano magsikap para makapagbigay ng kaaliwan para sa inyo. Mga soft drink, ayan lang, tinapay, yung pansit, hindi lang nadala namin ang pansit dahil hindi nadaanan ng pansit. May nag-donate sa amin ng pansit para dito. Hindi na namin nadala. Pero praise the Lord, sa susunod, pagdating punta ko rito, bilang pastor na rin, at least nakita ko yung baka sabihin ko na nasa na yung pansit, hindi lang minadala para sa mga bata. So pagtagaan na lang muna yan. Pero, ang mga bagay na ito, yan na lang muna kasi kasabihan na nga ng matatanda, pag maliit ang kumot, matuto muna mamaluktot. So, behave kayo, behave. Huwag kayong malikot. Dito kayo, dito lang. Makinig lang kayo. Kaya, sapagkat alam niyo mga bata at saka mga kapatid sa Panginoon, bilang Kristiyano, ang sabi nga doon sa Biblia ng talata, bilang mga tinawag tayo ng Diyos, walang araw din tatawagin kayo. Ano ang sabi doon? Bilang bilang kabahagi tayo ng Diyos. Ang sabi sa talata 27, ang sabi doon,
sinabi doon sa talata 11, binigyan niya ang ilan ng mga kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta at ang iba naman mga ebanghelista, ang iba naman mga pastor at mga guro. Yan ang sinabi doon sa Biblia. Kaya kayo mga anak, balang araw, magiging pastor kayo. Nung malay nyo, maging pastor kayo balang araw. Kaya makinig kayo sa dahil huwag kayo palabas-labas. Ano pang sabi? Sa talata 12 sinabi, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Yan ang sinabi sa Bible. Ano pa? Talata 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya, pagkakakilala sa anak ng Diyos na naging ganap ang ating pagkatao ayon sa magiging ganap ni Kristo Jesus. Yan po yung sinabi sa Biblia ng Episo. Ano pa ang sinabi doon? Ang sabi pa ng Biblia, bilang mga tinawag kayo nga para makarating dito, anong sabi? Sa talata 28 o 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao at siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu sapagkat ang Espiritu nagiging atin lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kayo po nararapat lamang makinig kayo sa mga salita ng Diyos sapagkat ito ang pinakamainam. Pagamat man pero ang mga bagay na ito Diyos lang ang nakakaalam. Pero huwag kayo manhina mga anak. Pagdating na dito si pastor, nakita na ninyo, pagsiputan kayo, dumating kayo dito. Kasi ministry na ni pastor yan, ministry namin yan. Yung maglingkod, mag-share sa inyo at magpakain din kung ano ang makakaya nga. Ipinagkaloob ng Diyos. Si Lord ang may akda nito ng lahat. Ang natakarating ako dito sa inyo. Magamat man nung araw, wala pa mga bahay, dito na rin ako. Nagpupunta ako dito. Makasaysayan nito ng lugar nito. Din. Sa buso-buso lang din ako. Buso-buso. Matagal na ako. 1978, dito na ako sa buso-buso. Itong Prayer Mountain, madalas kami nung araw magpunta rito. Pero praise the Lord, purihin ang Panginoon, to God be the glory. So take note po, yan po ang aking lang mensahe. Bibigay ko naman kay Pastor, kasi bago lang ako, makasama ni Pastor. Kinakailangan ko ang inyong mga magulang sa susunod, dito na. Unisa kasi magbabible study kami, may mga sakit daw, sabi ni Pastor. May mga sakit. Pwede namin dalawin ang inyong mga magulang kung may sakit. Pag-pray namin. So ibibigay ko na mga anak kay Pastor para si Pastor ng salita ng ulat. Bago tayo, Makinig kayo ha. bago tayo magmerienda. Okay, Pastor muna, ibibigay ko na kay Pastor. Makinig muna kayo. Doon ba kayo po, mamaya na tayo magsipag-merienda. May langgam. Ayan na, tapos may langgam. Matamis yun. Salamat palakpakan natin si Pastor Trimor. Pastor Trimor. Ayan, palakpakan natin ang masigapong palakpakan. Isa pa. Isa pa palakpak kay Pastor Trimor. Ayan. Isa pa. Isa ang pinakamalakas sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan. Dali. Ating Panginoon. Ayun, yan. Kahit kaunti, ang mga kabataan, nagsisimula naman ang mga tao sa kabataan.
Eto, may mensahe ako dito sa inyo. Sino ang nakapakinig ng, sino may natutunan sa itinuro ni Pastor Timon? Sino may natuto? Itaas ang kamay. Ano? Oh, may natuto kayo? Oh, anong natutunan nyo kay Pastor Timon? May tinuro. Ano? Sabi. Makinig kami. Ikaw, ano na natutunan mo kay Pastor Timon? Wala. Gagala. Ano, ikaw natutunan mo? Huwag palabas-labas. Ayun, ano ba natutunan? Oh, At saka katuwanggan. wala. Oh, Shane Dan. oh, si Andahan. Ayan, natin at kabataan na nandito, mapasaya tayo. Papasahin ko yan ha. Ang talata na to ay mababasa natin sa Marcos 10, talata 14. Sabi dito, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyong pagbawalan. Sapagat ang mga katulad nila ang mapawapilan sa kaharian ng Diyos. Hoy, kayo pala ang mapawapilan sa kaharian ng Diyos ha. Hindi yung mga matatanda na hindi nagsisipagatin. Praise the Lord. Palagpagan niyo ang mga bata. Mag-aharian para kayo ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon, mapawapilan kayo sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kabataan, mahal ng Panginoon. Pinapakain sila, inaalagaan hanggang sa paglaki, hanggang sa kayo ay tumanda. Dapat sa pagtanda ninyo, huwag kayong lalayo sa Panginoon. Oh. Amen. Sino nag-aaral na dito? Sino nag-aaral dito? Ayan. Anong grade? Anong mga grade? Anong grade? 2. Grade 2. Ikaw. Grade 5. Ikaw. Ayan. Ikaw, sino ba? Anong grade? Grade 2. Ikaw. Kinder. Ikaw. Kinder. Kahit kumakain lang. Ikaw, grade. Sabi mo, grade 5. Grade 5. Walang bibig. Ikaw, anong grade mo? Kumakain lang. Ikaw, anong grade mo? 5. Grade 5. Ayun, ang dami. Ikaw, anong grade mo? Grade 1. Grade 1. Yeah, praise the Lord. Palakpakan. Sino mo gusto may baon sa Lunes? Sino may gusto? Sino may gusto may baon sa Lunes bukas? Sino may gusto? Ayun, bibigyan kayo ng Panginoon. Ang bibigyan ng Panginoon ang mga magulang ninyo ng pabaon para sa inyo. Sino ang gustong malaki? Sino ang gustong malaki ang baon? Ayun. Ayun, gusto niyo malaki ang baon. Sige. Ipapanalangin ko ang mga magsisibaon ng malaki. Ipapanalangin ko. Okay. Makinig kayo. Ipikit ninyo ang mga mata ninyo. Dili. Ipikit ninyo yung mga mata. Tayo kayo, tayo. 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 Ihingi tayo sa Panginoon ng baon niyo bukas ng malaki. At magpapalain kayo. At nais sa Panginoon na sa pag-aaral ninyo, walang away dito sa labas, walang away sa eskwelahan, walang pag-aaway o magaganap na patayan sa loob ng eskwelahan. Kaya dito, itinuturo ang magagandang asal, magiging mabuting bata kayo, na hindi kayo palamura, hindi kayo pala gumagamit kayo ng upo, gumagamit kayo ng upo. Mama, magpamano kayo sa inyong mga magulang. Dito, ang pagtuturo dito, yung puro kabutihan, ang asal, maging mahinaw kayo, sumagot sa inyong mga magulang. Sige, ipikit na yung mga mata, dali. Sali ka. Ipikit ang mata, yung mga baon bukas. Sige, para sa mga baon bukas. Sige. Okay, panalangin natin. Okay, pikit ang mga mata. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, na nandito ang mga kabataan na hindi namin pinagbabawalan lumapit sa iyo. Kaya nga po, Ikaw pa, Panginoon, ang nilalapitan upang sila ay hindi mapahamak. Sa dahilan, sa panahon po ngayon ng panahon, ay ang mga kabataan ay nagdadala na sila ng baril sa loob ng eskwelahan. Nagdadala na sila ng mga patalim sa loob ng eskwelahan. Panginoon, kabayan mo po sila ng mga kabataan na natuto dito sa mga pag-aaral na hindi po sila mag-aaway-away sa loob ng eskwelahan. Kaya dito parang sa atin, sa iyong iglesia, Panginoon, ay tinuturo po, Panginoon, ang mabuting asal. Matuto silang magmano, matuto silang
mag-upo at hindi sila marunong magbura. Panginoon, tanging dasal po namin, Panginoon, na makapagbaon po sila ng malaki bukas. Bibigyan po sila ng kanilang mga magulang, mga baon, pagkain, inumin, at ang dalangin ko, Panginoon, na ingatan po sila sa kanilang pag-aaral, Panginoon, na hindi po sila mapapahamak o mapapatay ng mga kanilang mga kasamahan o hindi sila bubulihin ng mga kabataan sapagkat ang pagbubuli ay nakakasama at maaari pang mauwi sa kamatayan. Lord, dalangin namin, Panginoon, na mga kabataan dito ay patuloy po na makinig sila upang patuloy na mga paglingkod sa iyo, Panginoon, sa pag-aaral. Lord, ang lahat ito, Panginoon, papasalamat kami sa lahat na iyong pinagkaloob. Ang dalangin po namin naman ng lugar na ito, ng bahay na ito, ng iyong iglesia, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon, na lumago pa ito sa iyong salita. Hindi kami nagmamalaki sa sarili namin at hindi namin ito pinagmamalaki na sa amin. Hindi, sa iyo po ito, Panginoon. Pinagmamalaki namin ito sa iyo, Panginoon. Naglilingkod po kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na mga Panginoon Diyos sa pangalan mo, Panginoong Diyos Jesucristo. Maraming salamat po at palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin lahat. Amen. Salamat. Okay. Ako may mensahe sa inyo. Sino yung gustong magkaroon ng honor student? Sino? Yun. Kung gusto nyo magkaroon ng honor student sa darating na Christmas gift, may regalo sa inyo ang inyong pastor. Bibigyan ko kayo ng tinatawag na certificate. Ayong magkaroon ng honor o kaya sa pag-aaral, magkaroon ng certificate dito at saka magkakaroon ng pera, regalo. Basta papakita nyo sa amin na kayo ay honor student, pero honor kayo, bibigyan namin kayo ng certificate kasama na yung pag-aaral dito at mayroon kayo regalo. Surprise ka lang kung magkano yung bibigay sa inyo. Hindi kayo mangangako kapag magbibigay sa inyo, si Lord ang magbibigay sa inyo. Kaya pagbutihin nyo pag-aaral ninyo ngayon at huwag kayo makikipag-away sa inyong mga kalaro. Maging sa mga huwag kayo magagamit ng mura. Di ba sinong marunong umamit ng ako ay may Kristo? Marunong ka, di ba? Sige, sabihin mo. Ako ay may Kristo, naroon sa langit. Di ko na nakita, nasa puso ko na. Ayun, okay, nasa puso mo na, di ba? Ngayon, nasa puso niya si Kristo. Kapag kayo'y nagmumura, minumura niyo na sino? Si Kristo. Kayo may sabi Kaya bawal na magmura. Kasi kapag kayo'y nagmura, wala na si Kristo. Kapag nasa puso niya si Kristo, ay, hindi kayo magmumura, hindi kayo magsisinungaling, hindi kayo makikipag-away. Lahat doon sa inyo yung marunong kayo magmano, marunong gumamit ng upo. Kaya magiging mabait kayo, mapagmahal. Sapagkat sinasabi dito, huwag ginagamit ko ba? Sapagkat sinasabi dito ay, ang sinasabi dito, iniibig ng Diyos, iniibig ng Diyos ang nagbibigyan ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ito sinasabi, kapag mahal ninyo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tandaan niyo ito Kung mga mahal niyo, mga kalaro niyo, makinig, mahal mo bang kalaro mo? Opo. Yan, kapag mahal mo ang kalaro mo, hindi mo siya aawayin, di ba? Huwag mo aawayin ang iyong mga kalaro. Huwag yung mumurahin. Sabi sinabi dito, kung mahal mo ang iyong kalaro, makikilala ng Diyos, makikilala ng mga tao na kayo ay mga lingkod ng Diyos. Yun. Parapagan natin ang Panginoon. Yan, kayo ay magiging lingkod ng Panginoon. Dahil, nasaan pa si Kristo? Nasaan na si Kristo ngayon? Nasaan na? Nasaan? Sino kumawit ang ako ay may Kristo? Nasaan si Kristo?
Yung sa puso. Oh, yun, nasa puso na ninyo si Kristo. Hindi na malayo. Ibig sabihin, nandito na. Kasi ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Tama? Oh, yun. Hindi na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hindi na siya malayo. Sapagkat noong unang panahon, ito, ikukwento ko sa inyo ng panahon. Si Moises, sabi ni Moises, nasaan ka, Panginoon? Hindi kita nakikita. Kaya nagpakita ang Panginoon ng apoy. Apoy, di ba? Doon hindi makalapit yung mga tao. Ngayon, nagkataong tao na ang Panginoon. Bumaba siya sa lupa, pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinanganak siya ni Santa Maria Virgen, nagkatawang tao siya. Kaya si Kristo ay nakasalamuhan na natin. Si Kristo. Nakasalamuhan na natin si Kristo. Nagkatawang tao siya, nakasalamuhan na natin. Naging kaya mo. Naging kaya natin si Kristo. Naging tao siya. Nakasalamuhan siya sa atin. Oh, naging bata siya, naging nakasalamuhan natin siya. Kaya napakaganda, naging nakasalamuhan natin siya. Pero yung iba, hindi naniniwala na si Kristo ay Panginoon. Oh, hindi naniniwala ang iba na si Kristo ay Panginoon. Kaya, ano ang sabi ng mga Hudyo? Ano ang sabi ng Hudyo kay Kristo? Ikaw, Jesus, nilalapastanganan mo ang Diyos. Sabi kay Panginoon. Sabi naman ang Panginoong Jesucristo, ano pa ba ang mga dapat kong makilala niyo ako? Marami ako ang kalooban ng ating amang nasa langit ay ginawa ko na. Binuhay ko ang mga patay. Gaya kay Lazaro, binuhay niya, patay. Oh, sino? Yung mga bulag. Yung bulag, binuksan niya yung mata, binuhay niya. Oo, nakakita. Yung pilay, nakakalakad na. Kaya kung sino may mga karamdaman dito sa atin, pagagalingin ng Panginoon. Kaya napakagandang kasama na. Lalo ngayon, kasama na natin si Kristo na nasa puso na natin. Okay. Halika. Sino tatanggap kay Kristo ngayon? Sino? Oy! Halika. Sino tatanggap kay Kristo? Kaya nga, kayo dalawa, hindi pa nakatanggap kay Kristo. Halika. Kayo. Oy! Halika. Halika, yung hindi pa nakatanggap kayo. 1, 2, 3, hindi pa nakatanggap. Ikaw, nakatanggap ka? Halika. Ha? Okay. Sure. Sige. Sige, ikaw. Tayo na, halika. Hindi, tayo. Tayo. Sige na, para matanggap niya si Kristo. Tayo at ipipigit ang mata. Halika. Halika. Tayo. Tatanggap tayo kay Kristo. Ay, okay. Tayo, tatanggap kay Kristo ngayon. Tatanggap kay Kristo. Tayo. At ipigit ang mata. Sumunod kayo sa aking panalangin. Sumunod kayo, ha? Okay. Pigit niyo yung mga mata. At susundin niyo yung sasabihin ko. Susundin niyo yung panalangin ko, ha? Okay. Game. 1, 2, 3. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Araw ng linggo, araw ng iyong kapahingahan, narito kami. Tinatanggap po kita, Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at Diyos ng ating buhay at tagapagligtas. Ingatan mo po kami ngayon sa araw na to, maging sa aming mga pag-aaral, maging sa aming mga pag-aaral o anumang mga paglalaro namin sa mga pupunta, ingatan mo po kami, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayong araw na to, maraming salamat po, Ama. Sa lahat nito ay gabayan mo kami. Sa pangalan mo, Panginoong Diyos, Jesucristo. Amen. Palapakan! Ayan, please na kayo. Please muna kayo. Yung mga tumanggap, please muna kayo. Please. Please na kayo. Ayan, please. Please kayo kay Pastor. Please kayo. Yung tumanggap Kawahan kayo ng Diyos, kawahan kayo. Pakabait na kayo. Kawahan kayo ng Diyos. Ayan. Para kayo mga kalabaw na walang tirili.
Ngayon, magkakain tayo, ipag-pray pa to. Tiga. Pag-pray muna ulit. Hindi pa nakasama na Ipag-pray muna. Pag-pray muna pagkain. Kasi, sorry. Yes, O Lord, ipag-pray natin ang pagkain. Huwag muna kayo kung sumunod. Father God, God bless po sa pagkain nitong napagsasagaluan ng mga bata. Ganon din ang tubig, ano man ang mayroon, yung Diyos. I-bless mo po ito sa pangalan ng Kristo. Ito ang sabot na langin, in Jesus' mighty name, to God be the glory. Tugon, salamat sa Diyos na buhay. Amen. Akong pila-pila lang, ako yung ano. Ako ang maglalagay. Ako maglalagay. Oh. Yan ako magbibigay. Pila-pila para. Oh, yung wala nung palaman yan. Ayun, sino nagbigay ng mga t-shirt ng mga ganun. Oh. Sila, lalagyan ng palaman. Sino nagbigay? Oh. Ang puto sa simbahan ko. Saan doon ba? Bigay lang po. Kanya-kanya dito, doon kayo na sa maraming mga simbahan. Pero, kaya dito tayo. Ngayong mga... Oh. Pila-pila, sila na una. Oh, yun. Oh, ito. Oh, ikaw. Yun. Sige, doon na yung nakuha doon na lang. Hindi magagamit niyo yan na kasi walang pansit, hindi nakuha namin ang pansit. Ang Babay na lang. Maria Jose. Kaya yung banturo sa inyo doon sa kabila. Yung makikipag-agawan. walang agawan. Marami yan. Sobra-sobra pa yan. Wala kang paris ito. Tama na yun. Paris. Tama na yun. Oh, yun. Kasi marami pa eh. Hindi lang ikaw. Basta, wala na ako. Dali. Oh, may kapares siya? May kapares? Ayun. Daring-daring pasta. Oh, pares. Oh, ikaw, okay na. Basta. Oh, may kapares. Basta, wala ako. Susugan. Ha? Oo. Ayan, lagyan natin ng partner niya. Sila. Ito, dali. Oh, isa ba? Oo. Hoy! Walang pa si, ito sa'yo. Kawawa naman kanina pa to. Baba ko. Tama na kayo. Oh. Oh, may Diyos dyan, kumuha na lang kayo ha. Ha? Oh. Ako lang magdali. Pakibigay mo kay Pastor to. Bigay mo yung Pastor. Doon sa labas. Kaya ako dyan. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako. Ay, pastor, nangunotong. Ay, nagkita ako. Gusto parkan? Ha? Dalawa. Maraming Diyos natin, no? Basta namin ito. Pagtayo ako dyan. Isa lang po ako. Akin din, ito lang. Go, Pastor! Pastor, kamusta?
Sabi mo, alagang, hindi sila pag-uras ng gawain ka. Pag ganyan, eh, mahirap ka rin magkandun. Talaga akong patoy. Pastor. Pastor o pastoy? Basta sa kanila na yung mga bata. Talaga akin. Ha? Maraming kahoy. Basta pagdating ng tag- Nakailang ulit ka? Malalim na rin ang ano niya, pastor. Ang lima na yan. Pastor, ito malalim ang kalalaman niya. Isa lang aking pastor.